Tay, saan kayo pupunta? Ha? Bakit nandito ka? Sagutin niyo po ang tanong ko. Saan po kayo pupunta? Bakit bihis na bihis kayo? Ba't bagong ayos kayo? Sa hitsura niyong yan, para kayo nakakuha na napakalaking pera. Sabihin niyo nga po sa akin, pera bang laman na malaking bag na yan? Abay, ano bang pakialam mo? Bakit bigla ka na lang susugod dito at magtatanong lang kung ano-ano, ha? Totoo po ba? Totoo bang binenta niyo ako sa isang mayamang lalaki? Totoo bang akong pinambayad niyo para lang hindi nila kunin tong lupa natin? Alam mo, pasalamat ka at binigyan pa kita ng magandang buhay. Kung tutuusin, mas panalo ka pa nga sa akin eh. Dahil makakasama mo na sa isang bubong ang lalaking yon, instant yaman ka na kaagad. Lahat ng meron siya, sa'yo na rin. Ayaw mo pa ba yon? Hindi mo na kailangan magpakapagod sa trabahong minimum lang ang sahod. Pagsilbihan mo lamang siya, para ka nang nasa langit. Tapos magrereklamo ka pa rin, ha? Walang langit, Tay. Hindi ko maaabot ang langit sa ginawa niyo. Dahil kayo mismo naglagay sa akin sa impyernong buhay na to. Taon 1085, Makabebe, Pampanga. Alas 5:30 pa lamang ng umaga, naglalakad na si Lenny sa kahabaan ng kalsada. Galing siya sa Candelaria at umiikot sa mga karatig barangay para ilako ang panindang kakanin at almusal. Mahigit 10 taon na siyang naglalako kaya halos kilala na siya ng mga residente sa bawat lugar na kanyang dinaraanan. Madalas siya pa ang hinihintay ng mga ito tuwing umaga, kaya bago pa sumikat ang araw ay nasa kalsada na siya. Pagsapit ng tanghali, kadalasan ubos na ang kanyang paninda. Sa ganoong oras, tumatanggap naman siya ng labada mula sa mga kapitbahay. Minsan, manipedi ang kanyang pinagkakaabalahan. At kapag gabi na, kung papalarin, may mga nagpapatawag din sa kanya para magplantsa. Lahat ng kanyang kinikita ay kanyang itinatabi para sa pang-araw-araw nilang gastusin. At kung may matitira, doon kinukuha ang pambili ng alak kapag inuutusan siya ng kanyang amang lasenggo na si Rodrigo. Nasa Masantol yung tatay mo kaninang umaga. Nakita raw siya ng asawa ko. Nandun siya kina Ekti, nakikipag-inuman. Oo nga po eh. Siguradong mamayang hating gabi pa makakauwi yon. Hindi ka ba natatakot? Baka saktan ka na naman niya. Sanay na po ako. Yun na nga masama eh. Dahil mula pagkabata sinasaktan ka na niya, nasanay na ang katawan mo. Hindi ba sobra na yon? Ba't hindi mo pa iwanan yung tatay mo? Kawawa rin naman po kasi si tatay. Kapag may nangyari sa kanya, wala mag-aalaga sa kanya rito. Ang dami na pong may ayaw sa kanya. Ibig mo bang sabihin ay kahit ganun siya, aalagaan mo pa rin? Nako, kung ako sa'yo, iwanan mo na yan. Hihintayin mo pa bang may mangyari sa'yong mas masama? Hindi naman na po niya masyadong ginagawa yun ngayon. Medyo tumatanda na po kasi siya eh. Kaya kapag umuwi siyang lasing, madalas nakakatulog na lang agad. Hindi na po siya nagagalit kagaya ng dati. Kahit na, wala nang ibang ginawa yung tatay mo kundi mag-inom at magsugal. Hanggang sa tumanda na lang siya, puro alkohol na lang ang laman ng utak at katawan niya. Pati tuloy kami nag-aalala na sa'yo. Alam mo, marami akong kakilala sa Apalit at sa Malolos. Pwede kitang ilapit sa kanila kung sakaling gusto mo nang lumaya sa inyo. Salamat na lang po, Aling Marie. Hindi ko po talaga kayang iwan si tatay eh. Ngayon niya ako mas kailangan dahil tumatanda na siya at hindi magtatagal. Siguradong maiisip niya rin na mali ang ginagawa niya. Nararamdaman ko pong malapit na siyang magbago at matauhan. Ay, nako, duda akong magbabago pa yon. Hindi rin lingid sa kaalaman ng mga tao roon na binubugbog siya ng kanyang sariling ama mula pagkabata. Sa kanya raw kasi isinisisi nito ang pagpanaw ng kanyang ina. Namatay yon habang siya ay ipinapanganak. Noon pa man, tutol na ang kanyang ama sa kanyang pagsilang. Ilang beses daw nitong ipinakiusap sa babae ang pagpapalaglag sa kanya dahil hindi pa raw ito handa sa responsibilidad. Pero nagpumilit ang babae, kaya naman bilang kapalit lumaki siyang kinasusuklaman ng kanyang sariling ama. Nang gabing yun,
Umuwi na naman si Rodrigo na lasing. Nagulat pa si Lenny nang makita ang kanyang tatay na buhat-buhat ng 2 lalaking kainuman. Wala man lamang pasabi, basta na lang itong iniwan sa harapan ng kanilang bahay. Ni hindi siya binati o tinulungan ng mga yun matapos maipasok sa loob ang matanda. Nasa bungad pa lamang sila ng pintuan, nagsisigaw na agad si Rodrigo. Minumura siya habang pasuray-suray ang lakad. Dahil pawid lamang ang kanilang bahay, umaalingaw-ngaw ang boses nito hanggang sa kalsada. Kaya agad niya itong inalalayan papasok, saka mabilis na isinara ang pinto at mga bintana. Mahigit 1 oras tiniis ni Lenny ang paulit-ulit na pagmumura ng kanyang tatay, kung ano-ano ang ibinibintang nito sa kanya, kahit wala naman siyang ginagawa. Basta mabanggit lamang ang pangalan niya, kasunod na agad ang masasamang salita. Tuloy-tuloy lamang yon na parang sirang plaka, walang preno sa kanyang pagmumura. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi na siya naiiyak. Hindi na rin siya nalulungkot. Palibhasa mula pagkabata, yun na ang paulit-ulit na eksena nilang mag-ama. At dahil doon, tila naging kalyo na sa kanya ang sakit. Wala na ang takot, wala na rin ang kirot. Ang mas iniintindi niya na lamang ay ang pagtatrabaho, dahil kailangang may laman ang kanilang tiyan kinabukasan. Isang umaga, lumabas ng bahay si Rodrigo para manigarilyo at magpahangin. Wala na si Lenny nung mga oras na yun dahil siya ay naglalakuna ng mga paninda. Nilapitan si Rodrigo ng isa sa kanyang mga kakilala. Oy pare, wala kayatang gimmick ngayon Ay, bukas pa. Pupunta ako kina paring Pisok. Maghahanda sila ron. Ano? Di ba nung nakaraan kagagaling mo lamang kay paring Ekte? Kay paring Ekte yun. Iba naman tong si paring Pisok. Tapos sa susunod na araw, kay paring Dolfo naman. Ay, putya, walang pahingay ang atay mo Baka gusto mong bigyan ng day off yan, pare. Nako, sa hirap ng buhay ngayon, hindi ka pwede mag-day off. Naknang putya naman, oo. Iba talaga itong pare ko. Siyempre, ako pa ba? Nga pala, pupunta ka ba sa barangay ngayon? May programa daw sila para sa mga senyor. Nagbibigay daw sila ng part-time job. Bakit hindi mo subukan, pare, para may pagkakitaan ka rin? Sayang din yung bayad doon. Below minimum nga lang, pero 4 na oras lang naman ang trabaho. Malaking tulong na rin yon para sa ating mga senyor. Ikaw ba pare? Pupunta ka? Oo naman. Doon nga ako patungo ngayon Halika na, sumabay ka na sa akin. Wala akong papel pare. Tutulungan na lamang kita habang maaga pa. Halika na, dali. Ayoko. Busy ako ngayon. Bakit? Anong pinagkakaabalahan mo? Basta, kailangan ko magpahinga at pupunta nga ako kina paring Pisok bukas. Pare naman, bisyo yun Kailangan natin magtrabaho, maghanap buhay. Hay nako, wala na akong panahon sa ganyan pare. Matanda na ako. Saka, nandyan naman si Lenny. Siya na ang nagtatrabaho ngayon. Pare, para nga ito sa ating mga senyor. Biruin mo, 4 na oras lang tayo magtatrabaho tapos may sasahurin tayo kada linggo. Ayaw mo yun? Magkakapera ka dito kesa puro bisyo yung inaatupag mo. Ay nako, ayoko pare. Kung gusto mo ikaw na lang, istorbo lang yung iniisip mo Pare, kailan pa naging istorbo ang pagtatrabaho at paghahanap buhay? Ang sa akin laang naman, kaysa uminom ka palagi, bakit hindi mo na lang subukan to para may magawa ka rin bukod sa pag-iinom, para makapagpahinga rin ang atay mo? Ayaw mo yon? Magiging mas masigla pa tayong mga senior dahil makakagalaw pa tayo. Malaking tulong din yon. Hindi lang sa pinansyal, pati na rin sa katawan natin. Kaya nga ako papasukin ko ito para kahit papano may libangan din ako. Makakapag-exercise pa araw-araw. Kita mo, kahit 65 na ako ay malakas pa rin ang pakiramdam ko. Hindi na ako interesado sa mga ganyan. Retired na ako sa lahat ng paghahanap buhay. Kaya nga hinayaan ko pang mabuhay si Lenny at
Hindi ko siya tinuluyan noon para siya nang gagawa ng lahat para sa akin. Grabe ka naman sa anak mo, Rodrigo. Hindi ka man lang ba naaawa sa kanya? Buong buhay niya pinagsilbihan ka na. Bata pa lang siya naghahanap buhay na para sa iyo. Hindi mo na pinagpapahinga yung bata. Hindi man lamang niya naranasang maglaro katulad ng ibang bata dyan dahil pinagtrabaho mo na kaagad. Hindi rin nakapag-aral kaya lumaking hindi marunong magbasa at nahihirapan din magsulat. At ngayong malaki na siya, wala rin siyang ibang magawa kundi ang magtinda, maglako, maglaba at mamalansya dahil yun lang naman ang pinakamadaling gawin dito. Kahit gustuhin man niya magpalit ng ibang trabaho na may mataas na sweldo, hindi niya rin magawa dahil nga wala siyang pinag-aralan. Nahihirapan siya makipagsabayan sa mga kaedad niya ngayon, yung mga nakatapos ng college o high school. Sana naman, bigyan mo rin ng kaunting halaga yung anak mo. Pwede ba? Huwag mo akong pangaralan dito. Kung wala kang sasabihin maganda, umalis ka na lang. Puntahan mo na yung sinasabi mo at magtrabaho ka mag-isa. Grabe ka naman magsalita. Gusto ko lamang naman kayong matulungan. Kung gusto mo, yung anak kong ipasok mo dyan sa trabahong sinasabi mo, wag ako. Siyang bata, siyang mas malakas, kaya siyang isama mo sa mga ganyan. Pare, hindi ito pwede sa kanya dahil para lang sa mga senyor. Ito na nga yung pangako ng bago nating mayor, di ba? Ang sabi niya, hindi lang daw siya sa mga bata magbibigay ng oportunidad, pati na rin sa mga matatanda na gusto pang maghanap buhay. Ngayon, kung ayaw mo magtrabaho, meron din silang mga livelihood programs doon na pwede sa atin. Pwede ka rin nilang tulungan magnegosyo kung gusto mo. Ayoko nga sabi, paulit-ulit na tayo. Hindi ako interesado sa lahat ng yan, kaya buti pa umalis ka na. Baka magkaproblema pa tayo dito. Nako, bahala ka nga dyan. Isang araw, pagkatapos maglako ay nagpunta naman si Lenny sa Kaduang Tete. Doon nakatira ang suki niyang si Melissa na laging nagpapalinis ng kuko. Pagkarating niya roon, 5 na agad silang nakapila para sa kanya. Oy, kumusta ka naman? Binubugbog ka pa ba ng tatay mo? Sa kabutihang palad, hindi na po. Nagwawala pa rin siya sa bahay tuwing nalalasing pero hindi na ako sinasaktan. Sana lang po magtuloy-tuloy na. Bakit naman kasi ayaw mo isumbong namin yung tatay mo para maparusahan? Matagal na namin gustong ipakulong yan Ikaw lang tong sinusunod namin dahil palagi mo kaming pinipigilan. Alam niyo naman po ang dahilan kung bakit ayaw ko, hindi ba? Hay nako, dahil naaawa ka sa tatay mo na pagdating ng panahon wala na mag-aalaga sa kanya? Alam mo, hindi dapat inaalagaan ng mga ganung tao. Naiintindihan ko na magulang mo siya at ayaw mong pagalitan ng sarili mo magulang. Pero sana isipin mo rin ang sarili mo. Ilang beses ka na bang muntik mamatay dahil sa kagagawa ng tatay mong yan? Kaya nga po patuloy ako nagdarasal na sana magtuloy-tuloy ang hindi niya pananakit sa akin kapag nalalasing siya. Hay nako, kapag inulit pa niya ang ginagawa niya sa'yo, lumapit ka na lang sa salamin ni Apong Lusing. Ha? Apong Lusing? Di ba malapit lang kayo dun sa abandonadong Spanish house sa Candelaria? Opo. Hindi mo pa ba alam ang kwento doon? Yung tungkol sa salamin na hindi raw nasisira, na nasa kwarto nung namatay na matanda ron. Alam ko po yon pero hindi po ako masyadong naniniwala sa mga ganong kwento. Panakot lang naman nila yun sa mga bata dati, di ba? Para hindi sila pumasok sa bahay. Ang dami kasing pumapasok dun dati tapos nagnanakaw ng mga antigong gamit. Hay nako, totoo yon. Alam mo bang marami nang natulungan yung salamin ni Apong Lusing? Talaga? Pati po ba kayo naniniwala din doon? Aba, bakit hindi? May kakilala ko dati na napatunayang totoo ang kwento tungkol sa salamin. Teka, anong salamin yan, ha? Yung misteryosong salamin dun sa kwarto ni Apong Lusing. Nandun yun sa haunted house sa Candelaria. Yung Hacienda Luisita. Ayon kasi sa mga kwento, mula na mamatay yung matanda, naglaho raw ang katawan niya at wala nang nakakaalam kung saan napunta. Kaya nga naiwan na yung bahay na yon at naging abandonado. At magmula rin noon, bigla na lang may nagpaparamdam doon sa salamin na yon. Kapag may nagtatangkang pumasok doon at magnakaw, may nakikita raw silang nakakatakot na matanda. Di si Apong Lusing na yon na nagmumulto, di ba? Saka nung nabubuhay pa yon, ang balita mambabarang siya. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ang daming kababalaghan sa bahay na yon. Ano naman yung sinasabi mong maraming natulungan?
Kasi nga, bukod sa pagpaparamdam ng kaluluwa ni Apong Lusing doon, may nadiskubre din yung ibang tao na sinusubukan pag-aralan yung salamin at yung kasaysayan ng Hacienda Luisita. Nalaman nila na kapag kinausap mo raw yung salamin at sinabi mo sa kanya ang problema mo sa mga kaaway mo, tutulungan kanyang makaganti. Ano? Totoo ba yan? Hay nako, sinabi ko na nga sa inyo na may kakilala ko na napatunayang totoo yon, di ba? May kamag-anak kasi kami na taga Nueva Ecija. Itong kamag-anak kong ito, inagawan daw sila ng lupa nung walang hiya nila mga kamag-anak. Kaya ayon, nagpunta ron at nagbaka sakali sa salamin. Nanghingi sila ng tulong. Sinabi niya raw sa salamin yung pangalan ng mga kamag-anak nila na nagpapahirap sa kanila. At alam mo ba nangyari? Wala pang isang linggo, sunod-sunod na nagkasakit yung mga kamag-anak niyang yon. Ang bilis ng karma, di ba? At dahil yon sa parusa sa kanila ng salamin. Naku, parang ang hirap naman paniwalaan yan. Bakit naman niya tutulungan yung isang tao na hindi naman niya kilala? Tapos mambabarang pa pala? Di nananakit yun. Dapat wala yung pinipili kung sinong sasaktan niya. Hay, palibhasa hindi ka taga rito kaya hindi mo alam. Ganito kasi yon. Yan si Aling Lusing nung nabubuhay pa, hindi naman siya masama mambabarang. Ginagamit lang niya yung kapangyarihan niya sa mga tao na nanlalamang at nananakit sa kanila. Yung mga laging inaapi ang madalas niyang tinutulungan. Marunong din siyang magpagaling ng sakit, ha? Tapos, bukod doon, ang binabarang lang din ni Apong Lusing ay yung mga nagkakasala lang din sa kanya ng matindi. Kung makikita mo nga yung litrato niya, hindi siya mukhang mambabarang sa sobrang amo ng muka. Mayaman din siya. Sarili niyang bahay yon. Hindi siya katulad ng iniisip niyo sa ibang mambabarang na nakatago sa mga baryo-baryo at ilag sa mga tao. Yung bahay niya bukas sa lahat para madali siyang lapitan ng mga nangangailangan. Ano ba naman kayo, Aling Melissa? Huwag niyo nang takutin si ate. Alam niyo nang hindi siya taga rito tapos tatakutin niyo pa? Baka hindi na bumalik dito yan para magbakasyon. Nako, sinasabi ko lang para alam din ng marami na hindi dapat katakutan ng bahay ni Apong Lusing. Sa sobrang dami kasing kumakalat na balita ngayon, kung ano-ano na lang ang pinakakalat ng iba para lang maging katakot-takot sa pandinig na marami tungkol doon. Hindi nila alam kung gaano kabait si Apong Lusing sa mga inapi noong kapanahunan niya. Kahit na po, ang mga bagay na wala na dito sa mundo, hindi na masyadong pinag-uusapan. Hay nako, ikaw, kailan ka ba lalapit doon? Para maparusahan na rin yung tatay mo, adik at lasengo. Sinabi ko na po, hindi na po yun kailangan. Wala sa diksyonaryo ko ang gumanti sa kapwa, lalo na sa sarili kong kadugo. Hay nako, isa pa to eh. Kaya ka naaabuso at nabubugbog eh. Hindi ka kasi marunong lumaban. Pasalamat ka't mabait kang bata at mahusay pang magmanicure, kaya gustong-gusto kita. Naku, salamat naman po. 6:30 ng hapon, pauwi na si Lenny. Marami siyang sideline na tinapos ng araw na yun, kaya ramdam na niya ang matinding pagod. Pero hindi pa rin siya pwedeng magpahinga. Kailangan niya pang magsaing at maghanda ng ulam para sa kanyang ama. May mga pagkakataong kahit hating gabi na yung umuwi mula sa inuman, naghahanap pa rin yun ng makakain sa hapagkainan. Baliwala na sa dalaga ang pagod. Ang mahalaga, malaki-laki ang kinita niya ng araw na yun. May pangkain na sila para sa susunod na linggo. Ngunit napahinto siya sa paglalakad nang mapadaan sa tapat ng Hacienda Luisita. Ilang metro lang mula sa kanila. Wala sa loob na napatingin siya sa lumang bahay. Sa pinakataas na bintana may nakita siyang nakasilip. Isang matandang babae, nakaputi, maputla ang balat, gusot ang buhok at nangingitim ang paligid ng labi at mga mata. Walang buhay ang ekspresyon nito habang nakatingin sa kanya. Ilang minuto silang nagtitigan. Pakiramdam niya ay parang naging mabigat ang buong paligid. Pinipilit ng dalaga na unawain ang kanyang nakikita. Hanggang sa mapagtanto niya na ang matandang yun ay walang iba kundi si Apong Lusing. Ang matandang mambabarang. Ang sinasabing dating may-ari ng lumang bahay na yun. Hindi niya man yun naabutang buhay, pamilyar sa kanya ang muka nito. Madalas niya na yung makita noon sa mga lumang litrato ng mga taong nakakakilala sa kanya. At ngayon,
Hindi makapaniwala ang dalaga na kaharap niya na ang naturang matanda. Mula sa di kalayuan, ramdam niya na ang panlalamig ng hangin. Nanigas ang kanyang batok. Nagsitayuan ang lahat ng kanyang mga balahibo sa katawan. At habang tumatagal ang kanyang pakikipagtitigan, mas lalong lumalakas ang pagkabog ng kanyang dibdib. Ilang sandali pa, nang bibigay na ang katawan niya sa takot, ay nagulat siya dahil sa kanyang narinig. Naputol ang malalim niyang pagtitig sa matanda. "Uy, Lenny, buti na lang naabutan kita." Bakit po, Mang Jerry? "Yung tatay mo, nakikipag-away sa plaza. May dalang kutsilyo." Ha? Ano po? "Kaaway niya si Pisok. Yung tatay mo may sugat na." Nako, di ba sila po ang magkainuman? Bakit po sila nag-aaway? "Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Halika na, dali. Awatin na natin. Ang dami ng tao ron." Diyos ko naman, ano na naman tong gulong pinasok ni tatay? Pagdating sa plaza, nakipagsiksikan sila sa kumpul ng mga tao. Sa kanya nakita ang kanyang ama na basa ng dugo. May mga hiwa sa katawan pero patuloy pa rin sa pakikipaglaban gamit ang kutsilyo. Sa harap nito, nandoon si Pisok. May hawak rin na mas malaking patalim at mas bihasa sa mga galawan. May ilang sumusubok umawat pero agad din na umaatras sa takot na tamaan. Wala nang inaksayang panahon si Lenny. Siya na mismo ang sumugod para pigilan ang ama. Pero dahil sa ginawa niya, siya pa ang tinamaan. Nahiwa ang kanyang kamay, braso at gilid ng muka. Sa kabila ng sakit, hindi tumigil ang dalaga. Pilit siyang pumapagitna sa dalawa at itinaas ang mga palad sa pagitan nila. Tama na po, pakiusap lang. Itay, tama na. Ang dami nyo ng sugat. Mang Pisok, tama na rin po. Kung ano man ang pinagawayan nyo, pag-usapan na lang natin na maayos. Huwag nyo nang idaan sa ganito, parang awa nyo na. Ngunit parang wala lamang narinig ang dalawa. Parang hindi siya nakikita ng mga ito. Patuloy lang sa sigawan at parehong matalim ang titig sa isa't isa. Walang hiya ka? Wala kang utang na loob? Tinulungan kita, pinautang kita, binibigyan kita ng pang-inom mo at bigas kapag walang-wala ka. Tapos, pag naanasahan mo lang ang asawa ko, nagkamali ako sa iyo, Rodrigo. Tama nga ang sinasabi ng ibang tao, wala kang kwentang kaibigan. Nagsisisi ako na pinakisamahan kita. Wala rin akong pakialam sa iyong hayop ka. Ano naman ngayon kung pinagdanasahan ko ang asawa mo? Matagal naman na kayong hindi nagkakaunawaan. Matagal na kayo nag-aaway. Akala mo hindi alam ng mga tao rito na hindi maayos ang pagsasama ninyo? Sukang-suka na sa iyo ang asawa mo. Kung talaga matino ka, pakawalan mo na siya. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo dahil pangit ka naman, tsaka maliit yung ano mo. Tarantado ka? Kapag siningil kita sa lahat ng binigay ko sa'yo, tingnan ko lang kung hindi ka lumuhod sa harap ko. Gagawin ko ng impyerno ang buhay mo. Mas hayop ka pa sa lahat ng hayop. Tama na po, pakiusap. Lasing na kayo pareho, itigil nyo na to. Ang dami ng tao. Sa ibang lugar na lang natin to pag-usapan, parang awa nyo na po. Nang makita ng mga tao ang sugat ng dalaga, napilitan na rin silang umawat. Hindi nagtagal, natapos din ang away at napaghiwalay ang dalawa. Hindi na ininda ni Lenny ang sakit. Halos wala siyang maramdaman. Ang buong atensyon niya ay nasa kanyang ama na di hamak na masugatan, duguan at halos hindi na makatayo. Pagka-uwi nila sa bahay, muli pang nagwala ang kanyang ama. Nagbalak pa itong kumuhang muli ng patalim sa kusina para balikan ang kanyang kaaway. Pero pinigilan yon ni Lenny. Tatay, tama na. Pakiusap, huwag ka nang lumabas. Manahimik na lang po kayo rito sa bahay. Hayaan nyo na yung kaaway nyo. Lalo lang lalaki ang gulo kapag binalikan nyo pa si Mang Pisok. Hayop na lalaking yon. Babalikan ko talaga siya. Hindi pa ako tapos sa kanya. Tay, tama na sabi. Parang awa nyo na, huwag na kayong lumabas. Pwede ba wag mo nga akong pakailaman? Isa ka pang walang kwenta sa buhay ko eh. Umalis ka nga dyan. Tay, magpahinga na lang po kayo sa kwarto. Matulog na po kayo. Ako na pong bahalang kakausap sa kanila. Pahinga na po kayo sa loob. Hayop ka?
Huwag mo akong pakialaman at huwag mo akong hahawakan! Hindi na nakapagsalita pa si Lenny dahil sa sampal na yon. Akala niya yun na ang pinakamasakit na kanyang mararamdaman. Ilang saglit lamang sa kanya na nalipat ang galit ng kanyang ama. Kaya muling naulit ang pambubugbog sa kanya. Matapos ang ilang buwan na pagkakapahinga niya mula sa pagmamaltrato nito, naulit na naman ang kanyang kinatatakutan. Siya naman ang pumapalahaw ngayon at nanghihingi ng saklolo dahil sa pananampal, panununtok at pananabunot na ginagawa ng kanyang tatay. Kung gulpihin siya ni Rodrigo ay parang hindi siya tao. Tatay! Tama na po! Kinabukasan, nakasuot ng itim na belo si Lenny paglabas ng bahay. Dala niya ang mga paninda at kahit masakit pa ang katawan, kailangan niyang muling kumayod. Habang naglalakad, napapatingin ang mga tao sa kanyang itsura. Marahil nagulat ang ilan. Matagal na rin kasi mula nang huli siyang makitang may suot na belo. Alam ng lahat ang kahulugan noon. Siguradong ginulpi na naman siya ng kanyang tatay. Ang belo ang laging ginagamit niyang panakip sa kanyang mga sugat at pasa. Bakas ang awa at pag-aalala sa mata ng iilan, pero gaya ng dati, wala pa rin silang magawa. Lahat sila ay takot kay Rodrigo. Kaya bilang tahimik na pagsuporta sa kanya, bumibili na lang sila ng kanyang mga paninda. Pagdating sa bayan, pumwesto siya sa tapat ng simbahan. Habang abala sa pagsilbi sa mga customer, may isang sasakyang pumarada sa gilid. Hindi niya ito pinansin sa una dahil nakatuon ang isip niya sa kanyang pagtatrabaho. Pero nang makaalis na ang mga tao, wala sa loob na napalingon siyang muli rito. Doon siya napatda. Mula sa driver's seat, bumaba ang isang pamilyar na lalaki. Walang iba kundi si Bong, ang kababata at matalik niyang kaibigan. Matagal na rin itong nawala matapos lumipat ang pamilya nila sa Maynila. Hindi niya akalain na magkikita pa silang muli sa probinsya. Lenny, ikaw ba yan? Bong? Ikaw ba yan? Grabe, Lenny, ikaw nga. Ala, kumusta ka na? Eto, mabuti naman, pero seryoso, nagbalik ka na? Oo, namiss daw kasi ni Mama ang buhay rito sa probinsya kaya bubuhayin niya na muli ang ancestral house namin dito para tuwing bakasyon. Dito na kami pupunta. Ganun ba? Grabe, akala ko hindi na tayo magkikita. Ako nga rin eh. At dito pa talaga tayo nagtagpo sa simbahan. Kung saan tayo unang nagkakilala dati. Di ba? Grabe talagang maglaro ang tadhana, no? Grabe ka rin mag-isip, pero kumusta naman ang buhay sa Maynila? Ayun, sobrang busy kasi ako nang humahawak sa isa sa mga kumpanya ni Papa. Medyo lumuwag ngayon ang mga trabaho namin lahat kaya nagkaroon kami ng time na makapunta rito para maipaayos yung ancestral house. Ganun ba? Hanggang kailan naman kayo rito? Matagal-tagal din, siguro mga ilang buwan. Marami kasing aasikasuhin si Papa rito eh. Kabilang na yung mga lupain niya. Tutulungan ko siya sa pag-asikaso ng mga yon. Grabe, big time ka na pala. Hindi naman. Ikaw ba? Anong trabaho mo ngayon? Ito, nagtitinda ako. Wow, ang sarap niyan. Di ba yan yung kinakain natin dati? Oo. Ikaw ba nagluto niyan? Yung iba, oo, pero yung iba, binibili ko lang din tapos binibenta ko. Sige nga, pabili ako. Namiss ko to eh. Lalo na itong tibok-tibok saka putong nasi. Teka, ilang taon na ba lumipas mula nung huli akong makakain nito? Alam mo, nagulat talaga ako sa'yo. Sobrang laki na ng pinagbago ng buhay mo. Nakakahiya na nakita mo pa ako ng ganito. Ano ka ba? Wala kang dapat ikahiya. Marangal yung ginagawa mo kaya ituloy mo lang. Ikaw pa rin yung Lenny na hinahangaan ko dati dahil sa taglay mong talino, tapang at pagiging matapat. Alam mo kung tatakbo ka lang na presidente, ikaw ang iboboto ko.
Dahil sa leader na tapat, aangat ang buhay ng lahat. Grabe ka naman. Malabong mangyari yan. Hindi nga ako nakapag-aral kaya hindi na natuloy yung pangarap kong maging abogado o public servant. Kailangan kong unahin ang paghahanap buhay. Bakit? Hindi ka ba pinag-aral ng tatay mo? Hindi Alam mo na siguro ang dahilan, diba? Kahit ikaw, saksi ka rin sa ginagawa niya sa akin dati. Teka, hanggang ngayon sinasaktan ka pa rin niya? Kaya ba nakatakip ka ng ganyan? Hayaan mo na. Okay lang naman ako. Ang mahalaga, nakakakilos pa rin ako para makapagtrabaho. Hayaan mo. Bigyan mo ako ng panahon. Iisipin ko kung paano kita matutulungan para makapag-aral ulit. Alam ko, may scholarship kaming ino-offer under ng company ni Papa May grades nga lang na kailangan, pero alam ko namang maipapasa mo yun. Salamat, Bong, ha? Pero nakakahiya naman. Baka ayaw na rin sa akin ng mga magulang mo, lalo na kapag nakita nila na ganito ang kalagayan ko. Ano ka ba? Hanggang ngayon yata nanonood ka pa rin ng mga telenovela kaya kung ano-anong iniisip mo Oo, mayaman na kami, pero hindi kami masama at nanghahamak ng iba. Kaya ng ginagawa ng ibang mayayaman sa mga teleserye. Kung makikita ka lang ni na mama at papa ngayon, siguradong matutuwa yun. Medyo busy nga lang sila kaya kahit ako hindi ko mahagilap. Pero promise, hindi mangyayari ang iniisip mo. Mababait yung mga yun. Kung sa bagay, kahit nung mga bata pa tayo, sila pa mismo nagpapapasok sa akin sa bahay nyo kahit marumi yung mga paa ko. Tapos, nung nakabasag pa ako ng mamahaling baso, umiyak ako kasi akala ko mapapagalitan nila ako. Pero kinausap ako ng mama mo hanggang sa tumahan na ako. Nakakatuwa namang marinig na hindi sila nagbago. Hanggang ngayon mabait pa rin sila. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin dahil tutulungan kita. Kung gusto mo mag-aral, sabihin mo lang. Maraming alam si Papa na pwede kang ipasok. Salamat, Bong, kaso mas kailangan ko muna talagang unahin tong pagtitinda ko. Dito lang kasi ako kumukuha ng pang-araw-araw namin. Ganun ba? Kung trabaho palang hanap mo, sige, ako na rin ang bahala dyan. Sasabihin ko kay Papa, tapos sasabihan na lang kita. Maraming negosyong hawak yon, kaya sigurado isa sa mga yon pwede kanya maipasok. Salamat talaga. Hindi na naman ako makahinga sa sobrang saya. Huwag ka nang mahiya. Pero tungkol pala sa tatay mo, kung hanggang ngayon sinasaktan ka pa rin niya, hindi ba dapat may gawin na tayong aksyon dyan? Hindi pwede na palampasin na lang lagi ang ginagawa niya. Alam mo, ayoko na muna sanang gumawa ng kahit anong aksyon tungkol kay tatay. Ayokong lalo siya magalit sa akin. Nagbabaka sakali pa rin ako na balang araw lalambot din ang puso niya kapag sinunod ko na lang ang lahat ng gusto niya. Ano ka ba? Huwag kang umasa na magiging mabait pa siya kung hahayaan mo lang siyang saktan ka. Lalo lang masasana yun. Alam ko mapagmahal ka sa magulang dahil ang isa sa mga pangarap mo ay maranasang mahalin ka ng tatay mo, di ba? Pero base sa sitwasyon mo ngayon, mukhang malabo pang mangyari yun. Kaya sana, hayaan mong tulungan din kita sa problema mo sa tatay mo. Pero ano naman ang gagawin natin sa kanya? Alam mo kasi, kapag may ibang trabaho ka na, baka lalo ka lang niyang abusuhin. Baka kung saan-saan lang niya dalhin ang perang iuuwi mo tapos ikaw tong mawawalan. Paano ka makakapag-ipon para sa future mo? Kahit hindi pa nangyayari, alam kong ganun ang gagawin ng tatay mo. Kaya para maiwasan, kailangan mailayo muna natin siya sa'yo o ikaw ang makalayo sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kapag kasi nahanapan ka na ng bagong trabaho ni Papa, kakailanganin mong bumiyahe at lumipat dun sa lugar kung saang branch ka malalagay. Mapapalayo ka sa papa mo pero mas giginhawa naman ang buhay mo. Dahil bukod sa kikita ka na ng malaki, makakawala ka na rin sa pagmamalupit niya. Ayaw mo ba nun? Kung yun ang makakatulong para mabigyan ko ng magandang buhay si tatay, okay lang din sa akin. Naniniwala ako na kapag marami na rin akong pera, mas maraming paraan na ako magagawa para matulungan siya magbago. O sige, magkita ulit tayo bukas. Eto nga palang number ko. Yung sa'yo ba? Sorry Bong, pero wala akong cellphone Alam mo naman. Sige, ayos lang. Hindi bale. Dito na lang ulit tayo magkita sa simbahan, kung okay lang sa'yo. Oo naman, lagi naman akong dumadaan dito dahil may mga suki rin ako dito. O sige, baka nakakaabala na ako sa'yo. Gusto sana kitang isama sa lakad ko, kaso hindi mo rin pwedeng iwanan ng mga paninda mo rito. Kaya bukas na lang ulit, ha? Hihintayin kita. Salamat, Bong. Maraming salamat talaga. Ingat ka sa lakad mo. Pupunta ako dito bukas, magkita tayo.
Kinahapunan, maagang naubos ang paninda ni Lenny. Dahil doon, nakauwi rin siya na mas maaga para tumuloy pa sa iba niyang sideline. Isa na rito ang pamamalansya sa bahay ni Aling Ledesma. Kanina pa ito nagpabook sa kanya. Alam nito na marami ring umaagaw sa kanyang serbisyo at dahil medyo malayo ang bahay nito, hindi madaling puntahan kaya kailangan niyang paglaanan ng oras. Grabe, talaga ba? Nakabalik na pala si Bong. Ay, akala ko pa naman big time na ang mga yon. Nako, mayaman na po talaga sila. May sasakyan nga po kahapon nung makita ko eh. Pero bakit kaya naisipan pa nilang pumunta rito? Sa laki ng Maynila, ang daming lugar doon na pwede nilang patayuan ng bahay. Hindi lang bahay ha, kundi mansyon. Siyempre, iba pa rin po ang buhay at katahimikan dito sa probinsya. Saka lahat ng mayayaman, hindi lang naman iisang bahay. Kadalasan meron din po silang lupain. Mahirap lang ang lugar natin, pero kung mayaman ka at bakasyon lang ang hanap mo, hindi hamak na mas tahimik at mas maganda rito kesa po sa Maynila, hindi ba? Kung sa bagay, tama ka naman dyan. Pero teka, Lenny, asan na palang tatay mo? Balita ko nag-away sila ng kaibigan niyang si Pisok. Oo nga po eh. Ewan ko ba kung bakit bigla sila nag-away? Sila pa naman yung pinakamagkasundo dati. Ang sabi yung tatay mo raw ang pasimuno. Pinupormahan yata yung asawa ni Pisok. Grabe ang tatay mo ha. Asawa pa talaga na matalik niyang kaibigan ang gusto niyang yariin. Kahit sino talaga magagalit sa kanya ron. Ang bait-bait ni Pisok eh. Noon ko lang siya nakitang naging ganun ka-agresibo. Kaya nga po eh. Ikaw, kumusta ka naman? Yung mga sugat mo, tatay mo na naman ba may kagagawan yan? Galos lang po ito nung inawat ko sila, saka hindi lang naman ako ang nasugatan, pati na rin yung iba pang umawat. Kahit na, wala na talaga sa tamang pag-iisip yan tatay mo. Nagkasugat-sugat ka na nga dahil sa kanya tapos hinayaan lang niya. Sigurado ako pagka-uwi nyo, hindi ka man lang niya kinausap. Hindi man lang humingi ng tawad sa nangyari na nagkasugat ka ng dahil sa kanya. Tama ako, di ba? Hayaan niyo na po yun. Saka nakatulog din kasi siya kagad noon, kaya hinayaan ko na lang. Kesa naman po magwala pa siya ulit sa labas. Alam mo, bakit hindi ka pumunta dun sa salamin ni Apong Lusing? Pasukin mo yung bahay niya. Alam ko marami daw pumupunta dun kapag gusto nila maghiganti sa mga nang-aapi sa kanila. Nako, meron na po nagsabi sa akin yan, pero ayoko. Wala po akong balak na pumunta ron. Ipagpapasadyos ko na lang po ang lahat. Kinabukasan, muling nagkita sina Bong at Lenny sa harap ng simbahan. Inilibre siya nito sa kainan at naglibot-libot na rin sila sa buong bayan. Habang naglalakad, tila walang sawang nagsalitan sila ng kwento at tawanan. Inabot na sila ng dilim, hindi pa rin sila nauubusan ng pinag-uusapan. Siya nga pala, Lenny, nakausap ko na si Papa. Sa factory sa San Fernando, may isa raw bakante. Hindi naman ganun kahirap ang trabaho, kaya pwede ka ron. May 1 buwan na training, pero may bayad din yon. Talaga? Mukhang maganda nga yan. Kaso, ang layo pa. San Fernando? Ano naman, total hindi naman kayo magkasundo ng tatay mo, kaya sigurado ko, kahit san ka pa mapunta, walang pakialam yun. Sa tingin ko, tama na tong pagkakataon para sa'yo. Sino mag-aalaga kay tatay kapag nalalasing siya? Nung nakaraan nga, napaaway pa siya at muntik na masaksak. Kung wala ako ron, sigurado napahamak na siya. Huwag mo na kasing pangunahan ng swerte. Saka isipin mo rin ang sarili mo. Huwag mong pinag-iisip yung tatay mo. Kung talagang mahal mo siya at gusto mo mabigyan ng magandang buhay, tanggapin mo na tong trabahong to. Dahil mas marami ka magagawa kapag marami ka ng pera. Ikaw na rin ang nagsabi nun, di ba? Oo nga pala, kung sabagay tama ka, sa palagay ko rin, mas malakas ang tsansang magbago ang tingin sa akin ni tatay kapag nakita niyang asensado na ako. Doon ko rin siya mabibigyan ng mas magandang buhay. Salamat, Bong ha. Ano palang sabi ng papa mo sa akin? Siyempre, natuwa siya. Masaya siya para sa akin dahil nagkita na raw tayo ulit. Alam din naman nila kung gaano tayo ka-close nung mga bata pa tayo. Buti naman kung ganon. Sige, Bong, sabihin mo na lang sa akin kung kailan ako pwedeng pumunta doon para maihanda ko ng pamasahe ko, pati na rin kung anong isusuot ko para makabili o makahiram ako.
Sigurado ka na? Handa ka nang iwan ng tatay mo? Hindi na ba magbabago ang isip mo? Oo, hindi na. Desidido na talaga akong mabago ang buhay namin, kaya sa ganitong paraan ko sisimulan. Ayos yan. Mabuti naman at naliwanagan ka na rin na hindi mo kailangan magpakaalipin sa tatay mo. Ilang araw pa ang lumipas bago naglakas loob si Lenny na kausapin ang kanyang ama. Naabutan niya ito sa mesa, tahimik na kumakain ng tanghalian. Habang hindi pa yon umaalis, sinamantala niya na ang pagkakataon. Tay, magpapaalam lang po ako. Simula sa Lunes, magkakaroon na po ako ng bagong trabaho. Medyo malayo po, sa San Fernando. Ano naman ngayon? Kapag kasi nagsimula na po ako ron, lagi na po akong wala rito sa bahay, mula umaga hanggang hapon. At dahil sa layo ng biyahe, baka lagi na rin po akong gabihin ng uwi. Pero tinanggap ko na rin po yung oportunidad dahil mas malaki ang makukuha ko rito kesa sa pagtitinda ko. Oras na sumweldo na po ako at mas marami na tayong magiging pagkain dito, may papaayos ko na rin yung ibang mga butas sa bahay at mas marami na rin po ako may bibigay sa inyo. Wala akong pakialam kahit saan lupalop ka pa magpunta. Basta kung ano man ang kikitain mo dyan, dapat hatian mo ako. Dapat mas malaki ang sa akin. Maliwanag? Opo, kaya ako nga po gagawin to para din sa inyo, Tay. Kaya sana po, habang wala ako rito, sana wag na kayong makikipag-away ulit ha. Yun lang naman po ang inaalala ko. Sana... Wala kang karapatang pakialaman ang buhay ko. Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. Sarili mong buhay ang pakialaman mo. Magtrabaho ka, bigyan mo ako ng pera. Yun lang. Kahit kailan hindi naman kita pinakailaman ha. Pasensya na po, Tay. Pero maglalakas loob na rin po akong sabihin to. Darating pa po ba ang panahon na matatanggap niyo ako? Kahit ilang daang beses ka pa isilang sa mundong ito, hindi kita matatanggap. Kaya huwag kang umasa na magkakaroon ka pa ng tatay. Hindi kita anak. Kahit galing ka pa sa tiyan ng nanay mo, hindi kita itinuring kailanman na anak. Pero dahil mahal ko ang asawa ko, hinayaan ko na lumaki ka. Pero hindi nangangahulugan na mahal kita bilang anak. Kaya lang naman kita hinayaan mabuhay para pagsilbihan mo ako rito. Naintindihan mo? Opo, Tay. Pasensya na po kayo. Sige po, kumain na po kayo. Yumuko si Lenny, pinilit ang sarili na huwag bumigay sa harap ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang tumalikod at pumasok sa kanyang silid. Pagkasara ng pinto, doon na siya tuluyang bumigay, bumagsak sa sahig, yakap ang sariling dibdib habang tuloy-tuloy ang pag-iyak. Hindi niya kinaya ang bawat salitang pinakawalan ng kanyang ama. Paulit-ulit yung umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Para siyang nilalatigo ng mga salitang binitawan noon. Araw ng Lunes, 11:30 ng umaga. Payapa ang lahat sa Barangay Candelaria. Unang araw ng trabaho ni Lenny. Kasalukuyan siyang sumasailalim sa training, habang si Rodrigo nasa bahay lang, naghihintay ng magyayayang kainuman. Mula nung araw na mag-away sila ni Pisok, wala nang gaanong nag-iimbita sa kanya, pati sa mga sugalan ay wala na ring nagyayaya kay Rodrigo. Dati-rati, hindi siya nauubusan ng schedule. Pero ngayon, ilang araw nang walang lumalapit sa kanya para magyayang uminom o magsugal. Hindi tuloy niya maiwasang manibago at pakiramdam din niya ay manghihina siya kapag hindi nakainom ng alkohol. Ngunit ang kapayapaang yun sa lugar ay nagambala nang dumating ang isang puting sasakyan. Mula roon, bumaba ang isang lalaki na nagpagulat sa lahat. Matangkad ito, makapal ang bigote, may suot na sombrero at may hawak na baston. Uy, si William yun, di ba? Si William Fernandez? Oo nga no. Anong ginagawa niyan dito? Akala ko ba matagal nang nasa ibang bansa yan? Ba't siya nagbalik pa? Ay naku po, Diyos ko. Delikado to. Mukhang gulo na naman to.
Marami ang nag-atrasan na magsimulang maglakad si William, kasama ang 5 sa mga assistant nito na pawang mga nakaitim na uniforme. Hindi nila alintana ang sikat ng araw. Patuloy silang naglakad sa gitna ng daan habang patuloy na nag-aatrasan at nagbubulungan ang mga tao sa paligid. Pati ang ilang wheeler na nakakita sa kanila ay napaatras din nang wala sa oras. Maya-maya pa, nakarating si William sa harap ng bahay ni na Rodrigo. Nagkataong nasa labas ang matanda at nagpapahangin, kaya agad silang nagkita. Mabilis nag-iba ang timpla ng anyo nilang dalawa matapos magkaharap. Inayos naman ni Rodrigo ang tindig nang siya ay lapitan ni William. William Fernandez, ikaw ba yan? Nag-iisa lamang ako sa mundo, Rodrigo. Hindi ka na dapat nagtaka. Alam ko, talagang nag-iisa ka lang sa mundong ito. Kaya nga ang daming takot sa iyo rito hindi ba? Mabuti naman at alam mo. Kumusta ka na? Base sa itsura ng bahay mo, pati sa forma mo halatang wala ka pa ring asenso. Sino ba nagbigay ng permiso sa iyo para pakialaman ang buhay ko, ha? Sa pagkakaalam ko kasi, wala naman akong atraso sa iyo para balikan mo ako rito. Bakit ka nagbalik? At bakit mo ako pinuntahan? Masyado ka namang feeling special, Drigo. Bukod sa iyo, may iba na akong mga pinuntahan dito. Nung nakarang araw pa ako nandito, katunayan nga ikaw na ang huli kong sinadya. Oy, sige na. Ano ba ang dahilan at nagbalik ka pa rito? Akala ko'y masarap na ang buhay mo ngayon sa Amerika dahil sa mga illegal mong negosyo. Kung makapagsabi ka naman ng illegal, makikinabang ka rin dito. Pero dahil gusto mong malaman kung bakit ako nandito, sige, sasagutin kita. May ipapatayo kasi akong Sky Tower project dito sa Candelaria. At base sa pag-aaral namin, malaki-laking lupa ang kakailanganin namin para sa project na ito. Isang lupa nyo sa mga tatamaan. Ah, talaga? Ano ang gusto mo mangyari? Wala naman. Gusto ko sanang makuha yung lupa nyo para wala na maging hadlang sa project ko. Siyempre, hindi ko naman kukunin yan sa inyo ng walang bayad. Kaya nga sabi ko sa iyo, huwag mo masyadong nilalait ang mga illegal kong negosyo dahil isa ka rin sa makikinabang dito. Alam mo, William, hindi ako pinanganak kahapon para magpauto sa iyo. Ilang beses mo nang ginawa yan sa mga tao. May umunlad ba sa kanila? May mga nakatanggap ba? Kaya huwag mo na akong subukang silawin sa iaalok mo dahil wala naman yang katotohanan. Ibig mo bang sabihin, hindi mo ibebenta sa akin ang lupa mo, Drigo? Dito ko ipinanganak at lumaki. Hindi ko iiwan ang sarili kong lugar para lang sa mga katulad mo. Kung gusto mo, maghanap ka na lang ng ibang lugar na patatayuan ang proyekto mong yan. Bakit ka pa nagbalik dito para mangagaw ng lupa? Siguradong gusto mo lang ipagyabang ang kabuhayan mo ngayon. Gusto mong ipakita sa mga tao kung gaano ka makapangyarihan dahil nung bata ka, binubugbog ka lamang ng mga tao rito. Tama ako, hindi ba? Ay, ano ba naman yan, Drigo? Nag-aalok lamang ako na maayos dito. Bakit naman napunta na sa ungkatan ng nakaraan ang usapan? Kung ayaw mo, di wag. Hindi naman kita pipilitin. Pero alam mo naman siguro ang kapalit kapag hindi ko nakuha ang gusto ko. Hindi ba? Sige, William. Kung hindi ko ibebenta sa iyo ang lupa ko, ano ang sinasabi mong kapalit na yan? Simple lang naman. Hindi ba may anak ang dalaga? Nasaan siya ngayon, ha? Wala siya rito. Nasa trabaho. Trabaho? Ang swerte mo naman sa anak mo. Kahit pinagmamalupitan mo siya, hindi pa rin pala umaalis sa poder mo. Akala ko naman ay matagal na siyang naglayas o matagal nang namatay. Hay nako, wala nang pupuntahan ang usapang ito. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lamang ang lupa at bahay ko. Ah, ganon? Kunin ko lahat sa iyo? Anong ulit ang pangalan ng anak mo? Lena ba? Lenny.
Gusto mo si Lenny? Sige, ibibigay ko siya sa'yo. Total, wala naman akong pakialam sa babaeng yun eh. Iyong-iyo na siya. Matagal ko na rin naman siyang gustong mawala sa buhay ko. Ah, ganun ba? Kung yan ang gusto mo madali naman akong kausap. Sigurado ko na hindi ka magsisisi, Drigo. Ay, nako. Alam mo na hindi tatalab sa akin ang kahit anong paninindak mo, William. Dahil minsan na kitang natalo sa suntukan ng mga binata pa tayo. Wala kang laban sa akin eh. Kaya kahit gaano ka pakayaman ngayon, walang magagawa yan kapag binali ko ang mga buto mo. Pero pagdating sa anak ko, wala kang magiging problema sa akin dahil kahit anong oras, handa ako na ibenta siya kahit kanino. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi mura si Lenny, ha? Walang problema. Kung gusto mo, sweldohan pa kita buwan-buwan eh. Gusto ko lang din magkaroon ng babaeng makakasama. Nakakalungkot din kasi kapag puro pera na lamang ang nahahawakan ko. Gusto ko ring makahawak ng babae. Naiintindihan kita dyan. Alam ko naman din na kahit gaano ka pakayaman, walang babaeng pumapatol sa iyo dahil isinumpa ka yata. Pero huwag ka mag-alala. Sasabihin ko sa iyo ang schedule ng anak ko sa trabaho niya. Pagkatapos, kayo na ang bahala kung paano niyo siya kukunin. Pero siguraduhin mo lang na maibibigay mo sa akin ang halagang kailangan ko. Sige, tsaka na natin pag-usapan ng lupa. Magkano bang gusto mo? Gaya ng ipinangako ko sa iyo, ibibigay ko ang halagang gusto mo kapalit ng anak mo. Tapos meron ka pang buwan-buwan na makukuha sa akin bilang benepisyo. Basta, wala nang bawian ha. Oras na mapasakin na si Lenny, hindi mo na siya pwedeng bawiin. Kahit na bayaran mo pa ako para tanggapin siyang muli sa buhay ko, hindi ako papayag. Kaya iyong-iyo na siya. Isaksak mo sa baga mo hanggang sa labasan ka. Ayos. Dahil nagkakasundo na tayo, pupunta na ako sa iba ko pang kliyente. Sige, gagawa lang ako ng adjustment sa Sky Tower project dahil mukhang hindi ko na yun maipapatayo rito. Buti na lang at naalala ko kung gaano kaganda ang anak mo kaya makakalusot ka sa akin ngayon. Ay, kapag naaalala ko talaga ang batang yon, napakaganda niya. Pagkatapos umalis ni na William kasama ang kanyang mga tauhan, doon lang lumuwag ang dibdib ni Rodrigo. Aminado siya na kahit natalo niya na yun dati sa suntukan, may takot pa rin siyang nararamdaman sa pwede nitong gawin sa kanya. Mabuti na lamang may anak siya na handa niyang ibenta kahit kanino. At nagkataon na kursunada yun ng lalaki, kaya hindi na siya nahirapang kumbinsihin ito na huwag isama ang kanyang lupa sa bibilhin noon. Sa mga sumunod na araw, muli silang nagkita ni William at personal nitong iniabot sa kanya ang halagang hinihingi niya kapalit ng kanyang anak. Ayan, 20 million. At buwan-buwan may 20,000 ka sa akin. Siguro naman wala ka nang magiging angal dyan, hindi ba? Sinunod ko lang yung halagang hinihingi mo. Ano ka ba? Walang problema sa akin to. Ayos na ako rito. Salamat dito, William, ha? Buti na lang tumupad ka sa usapan natin. At hindi mo ko itinulad sa ibang kinakausap mo na pinapatay mo lang para makatakas ka sa mga pangako mong hindi mo natupad. Ay, ano ka ba? Kahit magkaiba na ang mundong ginagalawan natin ngayon, hindi pa rin nawawala ang pagkilala ko sa iyo bilang pinakamalakas at pinakamatapang na lalaki rito sa lugar na to. Kahit nga yung mga dating gang ay takot na takot sa iyo, di ba? Pero, teka, ito na ba yung anak mo ngayon? Yung nasa picture? Oh, siya yan. Maganda, di ba? Artistahin. Birhen pa yan, kaya siguradong tiba-tiba ka dyan. Kuhang-kuha niya talaga ang lahat ng gusto ko sa panlabas na anyo ng isang babae. Hindi na ako makapaghintay na maangkin siya, Rodrigo.
O sige, mula ngayon sa'yo na siya. Nakasulat dito ang schedule niya sa trabaho, pati ang pangalan ng kumpanyang pinapasukan niya ngayon sa San Fernando. Lahat yan nabanggit niya sa akin at natandaan ko lang. Kayo nang bahala kung paano niyo siya kukunin. Basta simula ngayong araw, ayoko nang makita pa siya rito. Ayoko nang uuwi pa siya rito. Maliwanag? Ang usapan ay usapan, Drigo. Makakaasa ka dyan. Walang palya. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis na si William. Wala namang pinagsisihan si Rodrigo sa kanyang ginawa. Lalo pa siyang natuwa at parang maglalaway sa gutom habang pinagmamasdan ang malulutong na perang nakalagay sa isang magandang bag. Sa sobrang dami noon, hindi niya na alam kung ano ang unang bibilhin para sa kanyang sarili. Pagsapit ng gabi, kasalukuyang naglalakad si Lenny patungo sa sakayan ng mga jeep nang bigla siyang harangan ng isang puting van. Pagbukas ng pinto, agad nagsitakbuhan ang 5 kalalakihan patungo sa kanya. Nakatakbo pa siya, pero hindi rin nagtagal ay nahuli siya ng mga yon. Sinubukan niyang pumalag, ngunit sa isang suntok lamang ng lalaki sa kanyang sikmura, agad na siyang nawalan ng malay. Nang magising ang dalaga, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malaki at malambot na kama. Napapalibutan ng mamahaling kagamitan ang paligid, at lahat ng nakikita niya sa bawat sulok ng silid ay pawang magagara. Biglang nagbukas ang pintuan. Tumambad sa kanya ang isang matangkad na lalaking nakahubad. May makapal na bigote at kahit may edad na ang itsura, halatang batak pa rin sa ehersisyo ang katawan. Gising ka na pala, Lenny. Sino ka? Anong ginagawa ko rito? Nandito ka sa bahay ko. Huwag ka matakot. Hindi naman ako nangangain ng tao. Baka nga, masarapan ka pa sa gagawin ko. Wag! Hindi! Pakawalan mo ako! Huwag ka nalang magwala o manlaban para hindi na tayo magkaroon pa ng problema. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Nandito ka dahil pag-aari na kita. Kaya pwede kong gawin ang lahat ng gusto ko sa'yo. Hayop ka! Wala kang karapatang gawin to sa akin at sa kahit na sinong babae! Meron! Dahil binili na kita. Pero, grabe! Ang ganda mo pala talaga sa personal. Ngayon lang kita nakita ng ganito. Tulong! Saklala! Kahit anong sigaw mo rito, walang makakarinig sa'yo kundi ako lang. Kaya kung gusto mo pang makalabas dito, huwag mong painitin ang ulo ko, ha? Madali naman akong kausap eh. Basta pagbigyan mo lang ako. Parang awa mo na. Maawa ka sa akin. Pakiusap. Gaya ng sinabi ko, kung gusto mong payagang kitang makalabas pa rito at makapasok sa trabaho mo, pagbigyan mo lang ako. Walang masamang mangyayari sa'yo. Muling nagsisigaw ang dalaga nang magsimulang gumapang ang lalaki sa kama. Sinasadya nitong gawing malademonyo ang anyo para lalo siyang matakot at panghinaan ng loob. Alam mo ba kung bakit ka nandito ngayon? Dahil ibinenta ka sa akin ng iyong ama, si Drigo. Ano? Siguro hindi mo pa ako kilala, pero kami ng tatay mo, kilalang kilala namin ang isa't isa. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Malaki ang tiwala sa akin ng iyong ama, kaya sana tanggapin mo na rin ako. Kapag napasaya mo ako, pasasayahin ko rin ang buhay mo. Sisiguruhin kong titingalain ka ng marami at hindi mo na kailangan magtrabaho pa sa minimum na sahod para lang mabuhay. Dahil ako, kayang-kaya kitang bigyan ng marangyang buhay. Yun ay kung tatanggapin mo lamang ako sa buhay mo. Hayop ka! Hindi! Ilang beses sinubukang pumalag ng dalaga, pero sa huli, wala rin siyang nagawa para ipagtanggol ang kanyang sarili. Makailang ulit siya nitong hinalay ng gabing yon.
Kahit anong sigaw at pagpalahaw ni Lenny hanggang sa loob lamang ng silid nakakarating ang kanyang naghihinagpis na tinig. Kinabukasan, muling dumating ang sasakyan ni na William sa barangay Candelaria. Huminto ito sa harap ng bahay ni na Rodrigo. Pagbukas ng pinto, si Lenny agad ang unang bumaba. Buhaghag ang buhok at tila wala sa ayos ang suot na damit. Pagpasok niya sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang ama na magara ang suot, may daladalang malaking bag at tila naghahanda sa pag-alis. Katakataka rin na bagong ahit at bagong gupit ang buhok nito, para bang bigla yung nakaahon sa kahirapan. Tay, saan kayo pupunta? Ha? Bakit nandito ka? Sagutin niyo ang tanong ko. Saan po kayo pupunta? Bakit bihis na bihis kayo? Bakit bagong ayos kayo? Sa hitsura niyong yan, para kayong nakakuha ng napakalaking pera. Sabihin niyo nga sa akin, pera ba ang laman ng bag na yan? Abay, ano bang pakialam mo? Ba't bigla ka nalang susugod dito at kung ano-ano pang pinagsasasabi mo sa akin? Totoo po ba? Totoo bang binenta niyo ako sa isang mayamang lalaki? Totoo ba na akong pinambayad niyo para lang hindi nila kunin tong lupa natin? Alam mo, pasalamat ka nga at binigyan pa kita ng magandang buhay. Kung tutuusin, mas panalo ka pa nga sa akin eh. Dahil makakasama mo sa iisang bubong ang lalaking yon. Instant yaman ka na agad. Lahat na meron siya, sa'yo na rin. Ayaw mo ba yon? Hindi mo na kailangan magpakapagod sa trabahong minimum lang ang sahod. Pagsilbihan mo lamang siya, abot mo na ang langit. Bakit nagrereklamo ka pa? Ha? Walang langit, Tay. Hindi ko na yun maaabot dahil sa ginawa niyo. Dahil kayo mismo naglagay sa akin sa impyernong buhay na to. Aba, marunong ka nang sumigaw ngayon, ha? Hayop kang babae ka, hampas lupa. Hindi pa ba kayo kontento sa lahat ng pahirap na ginawa niyo sa akin mula pagkabata? Alam niyo sa sarili niyo na kahit kailan, hindi ko kayo kinalaban. Hindi ko kayo iniwan. Kahit hindi na mabilang ang mga pagkakataong pinagbuhatan niyo ako ng kamay at winasak ang puso ko, wala kayong narinig kahit katiting na hinanakit mula sa akin. Alam niyo kung bakit? Dahil umaasa ako na magbabago pa rin kayo balang araw. Kahit nagmukha akong tanga at bobo sa loob na mahabang panahon dahil pilit ko kayong pinagtatakpan sa iba, tiniis ko para lang sa inyo. Pero anong ginawa niyo? Binenta niyo pa talaga ako sa ibang tao. Nadaig ko pa ang laruan. Ganyan ba talaga kayo kawalang puso? Wala kang karapatang pagtaasan ako ng boses. Wala kang karapatang magreklamo sa lahat ng ginawa ko sa iyo dahil nung una pa lang, hindi ka na dapat nabuhay sa mundo. Pinilit ka lang ng nanay mo na isilang kahit labag sa loob ko. Nag-usap din kami dati na kahit isilang kanya, hindi kita tatanggapin bilang anak ko. At alam niya yon. Kaya wala kang karapatang magreklamo sa akin kung anong kahihinatnan ng buhay mo dahil kahit kailan, wala naman talaga akong pakialam sa iyo. Pasalamat ka nga't binigay pa kita sa isang tao na kaya kang buhayin at ibangon sa hirap. Ang bait ko na nga sa iyo kung tutuusin. Kaya wag mo akong sisimulan, Lenny. Bumalik ka sa kangkungan kung saan ka nababagay. Hindi kita kailangan dito. Oh, kumusta na kayo? Pasensya na. Pumasok na ako ng dire-diretso. William, kunin mo na nga yan. Ilayo mo na sa akin ang babaeng yan. Bakit? Tapos na ba kayo mag-usap? Sige lang, mag-usap muna kayo. Pumasok lang ako rito dahil mainit sa labas. Hindi, wala na kaming dapat pampag-usapan. Kaya ilayo mo na siya sa akin. Tapos na ang usapan namin dalawa. Ah, ganun ba? Sige, uuwi na kami. Narinig mo ba yan, Lenny? Umuwi na raw tayo. Hindi ako sasama sa iyo. Ayoko! Hoy, kayong dalawa. Pumasok nga kayo rito at ibalik nyo na si Lenny sa loob ng sasakyan. Alis na tayo. Ayoko! Bitiwan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Sigurado ka ba, Rodrigo? Hindi mo nakakausapin ang anak mo? Bago man lamang kayo maghiwalay ng tuluyan. Hindi ko naman itinuring na anak yan. Kaya ako lang siya hinayaan mabuhay rito dahil napapakinabangan kong kasipagan niya. Pero ngayon may pera na ako. Hindi ko na siya kailangan. At mukhang ayoko na rin manatili sa lugar na ito. Aalis na lamang ako. Magpapakalayo-layo na ako. Kaya iyong-iyo na siya. Kung ganun, tamang-tama.
Isang buwan lang naman ako magbabakasyon dito. Yung mga gagawin kong negosyo ay ipapaasikaso ko na lamang sa mga tao ko. Babalik din ako sa Amerika at baka isama ko na lang siya doon. Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa kanya. Basta yung usapan natin. Buwan-buwan. Oh, hindi ko nakakalimutan yan. Hindi mo na kailangan ipaalala pa. Ang mabuti pa, magbukas ka na lamang ng bangko para dun ko na lamang ipapahulog ang pera. Sige, magpapaturo ako. Salamat, Trigo. Sa wakas, may naibigay ka ring isang bagay na magiging malaking kapakinabangan para sa akin. Ayoko! Tay! Pigilan niyo sila, Tay! Anak niyo pa rin ako! Manahimik ka nga dyan! Nabibingin ako sa'yo! Tay! Tay, ano ba? Napakasama niyo! Isinusumpa ko, hindi kayo magiging masaya! Siraulong to! Bahala ka sa buhay mo! Mayaman na ako! Kaya niyo ako ipagpalit sa pera? Pues, sisiguruhin kong hindi niyo yun magagamit. Isinusumpa ko kayo! Mamatay ka na! Buwisit ka! May pasumpa-sumpa ka pang nalalaman! Mawala ka na sa buhay ko! Hanggang sa paglabas ng bahay, walang patid sa pagwawala si Lenny. Hindi na niya alintana ang mga taong nakatingin sa kanila. May iba pang nagtangka na lapitan siya, pero natigilan din sila dahil natatakot ang mga ito kay William. Ang sinumang bumangga sa lalaking yon ay daig pa ang nag-alay ng sariling buhay kay kamatayan. Kaya wala ring nagawa ang mga tao kundi ang mapaiyak na lamang habang pinagmamasdan siyang pinagtutulungang ipasok sa loob ng sasakyan na parabang basurang itatapon. Di nagtagal, umalis na rin ang grupo ni William. Sa muling pagbabalik ni Lenny sa bahay ng lalaki, mas tumindi pa ang kanyang kalbaryo. Gabi-gabi siya nitong hinahalay, pinaiinom ng gamot para mamanhid ang katawan at hindi makalaban, at may pagkakataon pa na pinagagalaw siya nito sa iba niyang mga tauhan. Hindi lang pagkababae niya ang sinira ng lalaki, kung hindi pati na rin ang buo niyang pagkatao. Hindi niya na alam kung paano niya maituturing ang kanyang sarili. Ang masaklap pa noon, hindi siya ginagapos ng lalaki. Hinahayaan lang siyang makagala sa bawat sulok ng mansyon at pati na rin sa labas ng hardin. Pero hindi rin niya magawang makatakas dahil napakataas ng bakod. Isang araw, walang kabuhay-buhay siyang naglakad at lumabas sa likod ng bahay patungo sa malawak na hardin. Wala siyang ibang ginawa roon kundi ang maupo, maglakad, umupong muli at amuyin ang mga bulaklak. Ang hardin lang na ito ang nagbibigay ng ginhawa sa kanya kahit papaano dahil sa mga mababangong halimuyak ng mga imported na bulaklak. Dito lang din siya nakakasagap ng sariwang hangin na kahit papaano ay nakakapawi sa bigat ng kanyang dinadala. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, bigla siyang nakarinig ng isang pamilyar na boses. Laking gulat niya nang masilayan ang lalaki. "Lenny!" Bong, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapunta rito? Dumaan ako sa likod ng dalayap. Yun kasi ang alam kong pinakamalapit na lugar dito sa mansyon ni Don William eh. Teka sandali, huwag kang didikit sa gate na yan. Meron yung kuryente. Alam ko, kilala ng pamilya kong pinanggalingan ni Don William, kaya kabisado ko ang galawan niya. Pero bakit ka nagpunta rito? Masyadong delikado, tsaka paano mo nalaman na nandito ako? Ang dami nakakita sa iyo noong nakaraang linggo kung paano ka kinaladkad ng mga tauhan niya. Balita ko nga, ang tatay mo pa mismo nagbenta sa iyo eh. Totoo ba yun? Ayoko sana malaman mo to, pero oo, totoo lahat na narinig mo, Bong. Binenta ako ng sarili kong ama sa walang hiyang lalaking yun. Hayop talaga siya. Wala siyang kwentang ama. Walang kwentang tao. Ang sarap niyang sapakin. Salamat sa pagbisita, Bong. Pero hindi ka dapat magtagal dito. Baka mahuli ka pa nila. Hindi rin talaga ako magtatagal, Lenny. Ayoko mahuli nila tayo at baka kung ano pang gawin nila sa'yo. Pero gusto talaga kitang makita. Ilang beses ko na ngang sinubukang pumasok dito eh.
Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Salamat, Bong. Maraming salamat talaga. Siya nga pala, kaya rin ako nagpunta rito para ibalita sa'yo na hinahanap na ng kapulisan ng tatay mo. Isinumbong na namin siya sa mga pulis, kaya hindi magtatagal. Pananagutan niya ang lahat ng ginawa niya sa'yo. Maraming tumistigo kaya tumibay ang ebidensya laban sa kanya. Kaso nga lang... Bakit, Bong? Ano naging problema? Si Don William, hindi namin kayang banggain eh. Pasensya ka na, Lenny ha. Kahit ang pamilya ko wala ring magawa. Dahil sobrang yaman talaga ng Don William na yun. Kayang-kaya niyang baligtarin ang sitwasyon. Kaya para madaig natin siya, kailangan pa natin makahanap ng mas malaking butas sa kanya. At yun ang gagawin ko habang nasa labas ako. Gagawa ako ng paraan para mapabagsak siya. Ikaw naman, magpakatatag ka. Magtiis ka lang muna rito. Alam kong masakit pero hanggat maaari, huwag ka munang manlaban para hindi kasaktan ng walang hiyang yun. Hindi pa itong huling pagkikita natin, Lenny. Babalikan kita. Oo, Bong. Hihintayin kita. Maraming salamat. Pero may isang paraan akong naiisip. Isang mas mabilis na paraan kung gusto mong makalaya ka agad. Ano naman yun? Alam kong mahirap pero pwede mo bang lambingin si Don William? Ano? Gawin mong lahat para payagan kanya makalabas. Kahit saglit lang. At magagawa mo lang yun kapag nakuha mong tiwala niya. Alam kong mahirap gawin pero yun lang ang nakikita kong paraan para makalabas-labas ka dyan. At kapag nagawa mo na, puntahan mo yung salamin ni Apong Lusing. Siguro ito na ang tamang pagkakataon para humingi ka ng tulong sa kanya. Mahirap kalaban si Don William. Kahit ang kapulisan, kayang-kaya niyang kontrolin. Ang salamin na lang ni Apong Lusing ang pag-asa natin. Pero, totoo ba talaga yon? Wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba? Tsaka, kahit hindi mo to gustong gawin, kailangan mo pa rin talagang kunin ang tiwala ngayon ng lalaking yon para hindi ka niya higpitan. Pag nagkataon, mahihirapan na tayong magkita at makapag-usap pa. Sige, susubukan ko. Matagal na pinag-isipan ni Lenny kung gagawin ba niya ang suhestyon ng kanyang kaibigan. Pero bigla siyang mayroong naalala. Sumagi sa isip niya ang araw kung kailan niya nakita ang kaluluwa ni Apong Lusing sa bintana ng lumang bahay. Hindi kaya isa yung pahiwatig na mayroong katotohanan ang kwento tungkol sa misteryosong salamin? Nawawalan na siya ng pag-asa at sa sitwasyong yun, lahat ng paraan ay handa niyang gawin, makalaya lamang sa demonyong matanda. Pagkalipas ng ilang linggo, nagkaroon ng pagkakataon si Lenny na makalabas. Kahit labag sa kanyang kalooban, pinilit niyang kunin ang tiwala ng lalaki sa pamamagitan ng hindi pagpalag tuwing siya ay ginagalaw nito. May mga pagkakataon na tumutugon din siya sa bawat halik at haplos ni Don William. Sinakyan din niya ang biro ng ibang mga tauhan. Hanggang sa mapaniwala niya ang lalaki na tanggap niya na nga ito mula sa kanyang puso. Nagkataon din na masaya si Don William nung araw na yon dahil sa matagumpay na operasyon ng isa sa kanyang mga iligal na negosyo, kaya agad niya itong napapayag na makalabas kahit saglit lamang. Walang sinayang na sandali ang dalaga. Agad siyang nagtungo sa naturang lumang bahay para hagilapin ang misteryosong salamin na sinasabi nila kung saan nakakulong ang kaluluwa ng matandang mambabarang. Nagtakip na rin siya ng belo na iba ang kulay para hindi siya makilala. Sa loob, marahan niyang pinagmasdan ang paligid na punong-puno ng mga luma at antigong kagamitan na halos pamahayan na ng matinding sapot at alikabok. Mayroon ding kakaibang amoy ang paligid. Pagpasok niya sa kwarto kung saan umano namatay ang matanda, doon din niya natagpuan ang isang malaki at antigong salamin na nakadikit sa pader. Kahit halatang napaglipasan na ng panahon, hindi pa rin ito makikitaan ng pagkasira o pagkawasak. Lumapit siya rito at sinunod ang ilan sa mga kwentong naririnig niya noon kung paano raw kausapin ang salamin. Una, nagsindi siya ng kandila sa harap noon. Pangalawa, bumulong siya ng isang dasal sa kandila gamit ang wikang Kapampangan. Pangatlo,
pinatakan niya ng kandila ang harapan ng kanyang paanan, at pang-apat, itinabi niya ang kandila malapit sa salamin at sinimulan itong kausapin. Salamin ni Apong Lusing, nagsusumamo po ako. Iparinig niyo sa akin ang inyong tinig at ako'y kausapin. Napatayo ang kanyang balahibo nang umihip ang malamig na hangin. Ano ang maipagdilingkod ko sa iyo, iha? Nagulat ang dalaga. Kahit wala siyang nakikitang tao, may narinig siyang boses ng matanda sa kanyang isipan. Maaaring ito na nga si Apong Lusing. Maaari ko po bang malaman kung si Apong Lusing na ang aking kausap? Oo, ako nga at wala nang iba. Apong Lusing, patawarin niyo po ako sa pang-aabala na ginawa ko dahil sa pagpasok ko sa inyong tahanan. Ngunit, nandito po ako para humingi sana ng tulong sa inyo. Batid ko ang pinagdaraanan mo. Nais mong makaganti sa 2 tao na sumira sa iyong pagkatao. Tama ba ako? Paano niyo po nalaman ang problema ko, Apong Lusing? Ang lahat ng humaharap sa aking salamin ay nababasa ko ang kanilang nakaraan, emosyon, at ang mga nais nilang mangyari. Kaya walang sino man ang pwedeng magsinungaling sa akin. Marami nang nagtangka rito na gamitin ako para sa pansarili nilang interes. Kaya naman sila mismo ang aking pinarurusahan bago pa sila makapagsalita sa aking harapan. Kung ganon, siguro'y nababasa niyo naman po ang aking saloobin, Apong Lusing. Alam niyong walang bahid na kasinungalingan ang mga sasabihin ko sa inyo. Naniniwala ako sa iyo. Nakikita ko ang liwanag sa iyong puso. Sa wakas, dumating ka na rin sa harap ng aking salamin. Ikaw ang matagal ko nang hinihintay na humingi ng tulong sa akin. Paano niyo po ako matutulungan sa sitwasyon ko, Apong Lusing? Paano ko po mapaparusahan ng taong sumira sa pagkababae ko araw-araw at ang taong buong buhay ko'y pinagsilbihan ko tapos binubugbog lang ako at binenta pa ng walang pag-aalinlangan? Makinig ka sa mga sasabihin ko sa iyo. Kailangan mong makumpleto ang mga sangkap na babanggitin ko. Langis mula sa puno ng Santa Maria, bagong pitas na siling labuyo, patay na katawan ng kahit anong mga insekto at malalaking piraso ng dahon ng bayabas. Marami pang sinabi sa kanya ang matanda. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, hindi na rin siya nagtagal doon. Agad na siyang lumisan at nagtungo sa iba pang mga lugar kung saan siya makakakuha ng mga sangkap. Nang makumpleto niya na yon, dali-dali siyang nagbalik sa bahay ng lalaki at itinago sa loob ng kanyang damit ang kanyang mga daladala. Nang makahanap ng tiyempo sa mga sumunod na araw, doon niya isinagawa ang ritual na sinabi ng matanda. Habang wala pa si William at ang mga tauhan nito, sinamantala na niya ang kanyang pag-iisa sa kusina. Nagpakulo muna siya ng tubig sa isang kawa at habang hinihintay yung kumulo, isa-isa niyang tinutusok ng toothpick ang katawan ng mga patay na insekto at idinikit sa gitna ng mga dahon na kanyang pinitas. Inihilera niya ang mga ito sa lamesa at isa-isang pinatakan ng kandila habang sinasambit ang orasyon na itinuro sa kanya ng matanda. Pagkatapos ng orasyon, dinurog niya ang siling labuyo at hinalo sa kumukulong tubig. Ilang saglit pa, ibinuhos niya sa mangkok ang langis na nakuha mula sa katawan ng mahiwagang puno ng Santa Maria. Pagkatapos ay pinatakan niya yon ng kandila. Inihalo niya rin ito sa kumukulong tubig. Binalikan niya na ang mga insekto. Nang matuyo ang kandila sa katawan ng mga yon, doon niya isa-isang tinanggal ang mga toothpick at magkakasamang dinurog ang mga yon sa palayok. Nang maghalo na ang durog na dahon at katawan ng mga insekto, inihalo niya na rin yon sa kumukulong kawa.
Nang magsama-sama na ang mga sangkap, hinalo-halo niya itong muli hanggang sa magbago na ang kulay ng tubig. Pagkatapos noon, isinalin niya yon sa isang lalagyan. Habang wala pa ang mga kasama sa bahay, sinamantala niya ang pagkakataon. Nilagyan niya noon ang pagkain na kakainin ng mga taong darating. Inabot siya ng halos 3 oras bago natapos ang lahat ng yon. Kaya naman sa pagdating ng grupo, sumabay na rin siya sa pagkain. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang pinggan lang niya ang walang halong lason. Pagsapit ng gabi, habang sinisilayan ang bilog na buwan sa labas ng kanyang bintana, gaya ng inaasahan, muli na naman siyang nilapitan ni William. Nakahubad yun at kanyang pinagbigyan kahit labag sa kanyang kalooban. Wala rin siyang magagawa kundi ang sumunod alang-alang sa kanyang malagim na plano. Kinaumagahan, hindi niya maintindihan kung bakit maaliwalas ang kanyang paggising. Sa isang iglap ay tila nawala ang bigat ng kanyang kalooban dahil sa pangahalay na ginawa sa kanya ng lalaki. Bumangon na siya at nilingon si William sa kanyang tabi. Ganun na lamang ang kanyang pagkagulat na makitang naaagnas na ang katawan nito. Butas-butas ang balat, tinubuan ng nabubulok na sugat at ginagapangan ng mga insekto ang nakaawang na bibig. Bukod sa masangsang na amoy, halos humapdi rin ang kanyang mata tuwing kanyang pinagmamasdan yun. Agad siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Pagbaba niya sa sala, sumalubong naman sa kanya ang bangkay ng mga tauhan nito. Lahat sila ay pawang naagnas din. Butas-butas ang balat, tinubuan ng nabubulok na sugat at may mga insekto sa bibig. Lahat ng nakakain ng lason na kanyang tinimpla ay sabay-sabay na naagnas ng araw na yon. Ganun kalakas ang bisa ng pambabarang na itinuro sa kanya ng mahiwagang matanda sa misteryosong salamin sa Hacienda Luisita. Sa paglabas niya sa impyernong bahay na yun, sunod naman niyang hinanap ang kanyang ama. Dahil sa ginawa nito sa kanya, wala na rin siyang natitirang awa. Ilang oras niya rin yung hinanap. Natagpuan niya yon sa madalas nitong pinupuntahan sa kabilang bayan. Tulad ng kanyang inaasahan, nasa inuman na naman yon at nagbibilang ng pera. Pagkatapos, iniabot yon sa kanyang kainuman. Palibhasa tiba-tiba na sa pera, kaya mukhang ito naman ngayon ang nagpapakitang gilas naman libre. Mukhang hindi pa nagsisimula ang inuman dahil umalis pa ang kanyang mga kasama, habang ang kanyang ama naman ay tumayo at pumasok sa banyo. Yun ang pagkakataong kanyang hinihintay. Pumasok siya sa loob at nilapitan ang lamesa. Nakita niyang may laman pa ang baso ng kanyang ama. Ibinuhos niya roon ang natitirang laman ng bote, saka siya umalis. Nagtago si Lenny sa isang sulok at pinagmasdan ang pagbabalik ng kanyang ama. Nakita niyang umupo muli yun sa pwesto at ininom ang natitirang laman ng baso. Doon lang siya tumayo at naglakad papalabas ng bar. Kagaya ng nangyari kay William, ilang sandali lamang matatapos na rin ang buhay ng kanyang ama. Kinabukasan, habang siya ay naglalakad, isang balita ang nasagap niya sa mga tindera ng isda sa palengke. Uy, nabalitaan niyo ba? Patay na raw si Rodrigo. Ah, talaga? Bakit? Ano raw nangyari? Ay nako Diyos ko, hindi ko alam kung nakulang ba o nabarang. Pero kung nakita niyo lang yung katawan niya kaninang umaga, ay Diyos ko po, siguradong babangungutin ka. Bakit? Ano ba kasi nangyari? Ay nako, natagpuan na lang na punit-punit ang balat. Merong mga sugat tapos parang naagnas na raw kaagad. At ang matindi pa, may mga insekto na gumagapang sa kanyang bibig. Ay nako! Hindi na tinapos ni Lenny ang pakikinig sa usapan. Nilisan niya na agad ang palengke at nagtungo sa bahay ng matandang mambabarang.
Gaya ng ibinili ng matandang babae sa salamin, kailangan daw niyang magbalik doon sa sandaling matapos na ang parusang ipapataw niya sa 2 tao na kanyang kinamumuhian. Inulit niya ang ritual para muling makausap ang matanda. Makapangyarihang salamin ni Apong Lusing, nagsusumamo ako sa iyo. Iparinig mong muli sa akin ang iyong tinig at ako'y kausapin. Makalipas ang ilang sandali, muli siyang nakarinig ng boses sa kanyang isip habang nakatitig pa rin sa kanyang sariling refleksyon. Ikinagagalak kong makita kang muli. Kung ikaw ay nagbalik dito, nangangahulugang natapos mo na ang iyong misyon. Naparusahan mo ng 2 tao na salot sa iyong buhay. Tama ba ako? Tama po kayo, mahal na Apong Lusing. Ipinagpapasalamat ko po ng buong puso ang inyong pagtulong sa akin. Sa wakas, malaya na po ako sa kanila. At ito na rin ang tamang panahon para ako'y makalaya rin sa salamin na ito. Salamat at natagpuan kita, Iha. Ikaw ang perpektong instrumento para ako'y muling makatawid sa mundo ng mga tao at magkaroon ng sariling katawan. Ano po? Ano pong ibig niyong sabihin, Apong Lusing? Sa lahat ng mga lumapit dito, sa iyong pagkatao ko lang nakita at naamoy ang pinakamalakas na sangkap para makabalik akong muli sa mundo. Ang iyong puso at kaluluwa ang magbibigay sa akin ng katawan upang muling mabuhay. Kaya ako'y kinulong ang aking sarili sa salaming ito upang hintayin ang panahon na makatagpo ng isang katulad mo na magiging instrumento para ako'y mabigyan ng panibagong katawan. Pero wala po ito sa usapan natin, Apong Lusing. Lingid sa kaalaman ng lahat, oras na ako ay humiling sa isang mortal. Hindi mo ito pwedeng tanggihan. Dahil sasapitin mo rin ang kaparehong sumpa at sakit na iyong ibinigay sa mga taong pinarusahan mo ng malupit na barang. Kaya hindi ka pwedeng tumanggi sa aking kahilingan. At ang hiling ko ay ikaw ang maging bago kong katawan. Ha? Hindi po ako papayag. Ayoko. Wala ka nang magagawa, Iha. Nanlaki ang mga mata ni Lenny nang biglang lumitaw sa salamin ang isang agnas na muka ng matanda. Galit na galit yun sa kanya at halos yumanig ang paligid sa tindi ng pagsigaw noon. Parang pilit yung kumakawala sa salamin at hinihila ang kanyang katawan. Ngunit bago pa yon magawa ng matanda, agad niyang binato ng gamit ang salamin at mabilis na nabasag. Batid niya na hindi ito nawawasak at mabubuuring muli, kaya naman pinaghandaan na niya ang kanyang pagbabalik doon. Lingid sa kaalaman ng matanda, nakapagtanong na siya sa ibang tao tungkol sa karanasan nila sa paglapit sa salamin. Ayon sa kanila, may pagkakataon daw na bigla yung humihiling ng kung ano-ano matapos matupad ang kanilang misyon. At kapag hindi na pagbigyan, pinarurusahan niya ng malagim na barang ang kanyang biktima. Alam na ni Lenny ang tungkol doon, kaya naman bago siya bumalik, nagdala na siya ng binditadong tubig na may basbas mula sa simbahan. Isa yon sa makapangyarihang instrumento para palayain ang hindi matahimik na kaluluwa na ayaw lumisan sa kanyang pinamumugaran. Binuhusan niya ng binditadong tubig ang basag na salamin at sinabayan ng taimtim na pagdarasal. Nakita pa niya kung paano yun umusok na animoy nasusunog. Hindi niya yun tinigilan hanggang hindi na uubos ang laman ng bote. Pagkatapos, hinalughog niya rin ang buong silid hanggang sa matagpuan niya ang ilan sa mga librong ginagamit ng matanda sa pambabarang. Sinunog niya ang lahat ng yon, pati ang iba pang kagamitan na maaaring pagmulan ng kapangyarihan. Sa paglabas ng dalaga, hindi na yon muling lumingon pa at nilisan na ang lugar.
Yon ang lupit ng mambabarang sa likod ng salamin. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Dahil dyan, meron po ulit tayong shout out. Simulan natin kay Cinderella Faith Tams. Hello po kay Jennifer Sacris, kay Ariana Fia Vitale, kay Roslyn Jimenez, sa Alde Family of Negros Occidental from Rico Alde. Hi po kay Josefina Fuelias. Hello kay TVJ Rosie Hedorio, kay Len TV2. Hello po kay Maria Fe Berina. Hi kay Emily Cosino, kay Maria Lina Kagawa, kay Alfaida. Scarlet Sky Maniego. Sa mga kaklase ni Kurt Mina sa ICP Santa Maria, Bulacan, David De Guzman at Heo Kenshin. Hi kay Jace, JC, Jatson Ombao from Janisa, Toledo. Hello po kay Lydia Lopez, Lady Dam, Mardy Suski, kay Elaine Cardiente, kay Nestor Bandigan. Hello po kay JC, kay Nena Dayuno, Arnel Claridad, kay Kiarsa, kay Alona de la Cruz. Hello kay Red Gaspar, kay Basanta Mila. Hello po kay Kirby Joan, Kirail, Jaira at Keith from Gail Alfajardo. Hi kay Catherine Sumagaysay, kay Eva Ferrer. Hello po kay Corazon Kakalda, kay Merly Pura, kay Cherry Pie Abraham. Hi kay Hev Shanmi, kay Virginia Belay, kay Marites at Benson Sumanting. Hello po kay Rosette Ersando, kay Prince Jose, kay Liana Tina. Hi kay Myra Lizano, kay Vicky Abenoja. Hello po kay Frideliza de Guzman. Hello kay Cherry Mukbang ASMR, kay Sonia Gonzalez Pedrina, Shauma TV. Hello po sa Vibora Tattoo, Reyes at Gawaran Family of Madrid, Spain from Lea Gawaran Rivera. Hello po kay Diana de la Cruz, kay Cirila Cosme, kay Rowena Caicong. Hello kay Rosalie Estose, sa Barlita Family from Analu Barlita, Diaries Yuki, Salome Rubilyar from Pulpogan Consolacion, Cebu. Hello po kay Lay Alexa, kay Angela Bangko, kay GPTG. Hello po kay Casey Burgos, kay Milrose Galvez, Rodel Panagiton, kay Bonnie Omadlaw from Teresa Perez, kay Rose Ann Rama, Sara Pandal, Elizabeth Maramot, Antoinette Ordanza, Sang O, Kurt Johan, Rosana Dolito, kay Isabel Vidal, kay Jima Pendon. Hello po kay Ray Vlau, kay Mary Grace Ferrer, kay Jubilin Camacho. Hello kay Gemma de Leon, kay Tita Tessie, Ami Almonte, Lynette Reparado, Merly Fatalia, Teresita Toralba, Ami Viray, Hana Caballes. Hello kay Michelle Espinar, kay Marilu Jerico, kay Josefina Jimenez, kay Nora Humantok, kay Janet Cantiga, Luzminda Esteves, kay Arsham TV, kay Charissa May Estelioso, kay Jules Puno Balingon, kay Lady Diocades, kay Elvira Blanco from Antique. Hi po kay Ryan Banyago, kay Pastor Estebar Lugod Caballes at Buhay Family from Blue 90. Hello po kay Mila Oraya, kay Cerilo at Marjorie Ruelan from Emily Paran, kay Susie Kiaman, kay Carlos Lasala at kay Jeffrey Keliste. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.